Ako si Pusang Lagim, gumagala sa bawat kanto, sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Nakakatakot talaga nung panahon ng COVID. Puno ng pag-aalinlangan at kaba. Pakinggan natin ang mga istorya na nangyari noon. College student ako noon nang tumama ang COVID at sa kasagsagan ng lockdown. Online lahat ng klase. Wala nang biyahe, wala nang tambay, wala nang simpleng gala kahit sa tindahan. Sa unang mga linggo, tuwang-tuwa ako. Para bang panaginip. Walang pasok sa school, walang commute, pwede kang humilata buong araw, maglaro ng games, manood ng movies, magbabad sa social media. Naging parang mahabang bakasyon na hindi ko inasahan. Pero matapos lang ng ilang buwan, nagsimula na akong mabaliw. Paulit-ulit lang ang lahat. Gigising, kakain, mag-online class, maglalaro, manonood, matutulog. Araw-araw, pareho. Walang bago, walang excitement. Kahit ganun ako ka-addict sa games, dumating ang punto na hindi ko na rin siya ma-enjoy. Ramdam ko ang lungkot, ang bigat, ang pakiramdam na parang nakakulong sa loob ng sariling bahay. Buti na lang may malapit akong kaibigan. Si Jerome na nakatira lang sa kabilang kanto at si Lyle na kababata ko na mga 3 kanto ang layo ng bahay mula sa amin. Madalas kaming mag-chat sa GC. Pare-pareho kaming nagrereklamo kung gaano ka-boring ang lockdown, kung paano nakakaumay na halos walang nangyayari. Noon pa naming balak magkita-kita. Si Jerome ang unang nagsabi. Sabi niya, bakit hindi kami mag-jamming kahit saglit? Gabi na, kapag oras ng checkpoint na kumakain ang mga bantay. Ayon sa chismis, bandang alas 9 hanggang alas 10 ay nagiiwan sila ng mesa kung saan sila kumakain at nagpapahinga. May ilang minuto na halos walang bantay. Wala na rin kasi halos dumadaan kapag oras na iyon dahil may curfew pa at ang mga may pass lang ang pwedeng tumawid. Isang checkpoint lang naman ang tatawirin para makarating sa bahay ni Lyle at may shortcut din na alam ni Jerome. Safe daw sa bahay nila Lyle. Alam naman naming totoo dahil nakapunta na kami sa kanila dati. Malaki kasi iyon, may bakuran, may bilyaran sa labas at may ilang stock ng alak ang tatay niya. Kahit isang gabi lang, makalabas kami sa pagkakulong, makaramdam ng normal, makapag-inom, makapagkwentuhan ng harap-harapan, hindi puro screen. Kahit bawal, kahit risky, lahat kami ay sabik. Tumututol ako kasi baka mahuli kami. Baka rin mahawa ng COVID at kung ano pa. Mas safe sa bahay lang. Pero nagbago ang isip ko nang malaman kong magkakaroon ng inuman session kila Kyle. Pupunta ang mga kaibigang malapit sa kanila, nakatira at ibang classmates niya. At kasama na doon si Gelay na crush ko. Siyempre gusto kong mag-join. Sinabi ko yon kay Jerome at pumayag naman siya agad. Kinabukasan, inihanda ko na ang sarili ko. Hindi ako nagpahalata sa mga magulang ko. Bandang 8:30, sinabi kong maaga akong matutulog dahil nakakapagod ang klase. Isinara ko ang ilaw sa kwarto ko. Pinatugtog ng mahina ang cellphone para magmukhang naroon ako. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ramdam ko ang kaba at saya na parang bumabalik ako sa high school na nagbabalak lumabas ng palihim. May konting ingay sa mga bahay-bahay. Kasi naman, nandoon lang silang lahat at mga nanonood ng TV dahil nga lockdown. Rinig ang mga pinapanood nila, mga kumakain o mga naghuhugas ng plato.
Sa bawat poste, may ilaw pero mahina, madalas ay kumukutitap at nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na kalsada. Hindi naman mainit ang gabing iyon, pero medyo pinagpawisan ako. Dahil na lang rin sa kaba siguro. Sa kabilang kanto, sinalubong ako ni Jerome. May dala siyang maliit na bag na may lamang chips at powdered juice. Hindi raw kasi siya nakakuha ng alak kaya chicha at chaser lang ang dala niya. Pareho kaming natatawa sa sarili naming kalokohan. Parang mga kriminal na palihim na nagtatago sa dilim. Pero sabik din kaming makalayo sa pagkabagot kaya itinuloy namin. Dumaan kami sa mga eskinita na walang tao. Nang makarating kami malapit sa checkpoint, maliwanag ang ilaw. Pero totoo nga na walang tao roon. Nasa gilid sila sa may mga tent malapit sa mga puno, kumakain at nagpapahinga. Nakahinga kami ng maluwag nang makatawid na. Doon, mabilis kaming naglakad. Sa isip namin ay safe na kami dahil nakalampas na sa mahirap na parte. Una kong napansin ay ang katahimikan sa labas. Para bang lahat ng tunog ay nalunod. Inisip ko na baka maagang natutulog ang mga taga dito kumpara sa mga nakatira sa amin. Tanging kami lang ang naroon na parang nasa ibang mundo. Nakita ko ang kalsada na walang katao-tao. Ang mga poste ng ilaw ay tila mas malabo kaysa dati at may kakaibang usok na gumagapang sa gilid ng daan. Parang may hamog pero masyadong makapal para sa normal. Binalewala ko lang. Sa pagpapatuloy namin, napansin naming parang paikot-ikot lang kami at hindi marating ang bahay ni Lyle. Tila lalo rin kumakapal ang hamog. Nagsimula kaming kabahan. Sobrang tahimik sa lugar kaya rinig namin ang mabagal na tunog ng parang kumakaskas sa semento. Si Jerome ang unang nakakita sa kanya dahil bigla siyang namutla. Tinatanong ko kung anong meron pero hindi siya makaimik. Tapos nakita ko na rin. Isang babaeng nakayuko na naglalakad ng sobrang bagal. Matangkad, mahaba ang buhok, payat at puti ang damit. Naglalakad siya papunta sa amin. Nanginig ako sa pinagkakatayuan ko at hindi agad makagalaw. Nang makita namin na biglang tumago sa pader ang babae, parang nakakagalaw na ulit ako kaya hinatak ko si Jerome paalis. Kahit saan na kami mapunta, kahit hindi na sa bahay ni Lyle, basta makaalis lang. Napatakbo kami at napunta sa kabilang street. Nag-usap kami ni Jerome kung anong gagawin. Pero bago pa kami tuluyang kumalma, narinig ulit namin ang tunog ng kumakaskas na paa sa semento. Nakita namin ulit ang babae, kaya napatakbo ulit kami. Paulit-ulit na nangyari ito hanggang lumiko kami sa isang kanto at parang biglang bumalik sa dati ang paligid. Wala na ang fog, wala na ang kumukuskos na tunog at wala na rin ang babaeng nakaputi. Pero sa harap naman namin ay ang mga barangay tanod. Hindi namin napansin na nakabalik na pala kami sa checkpoint. Sinigawan at tinanong kami ng mga tanod at dahil shock pa rin kami sa nangyari sa amin, sinabi na lang namin ang totoo na pupunta dapat sa bahay ng kaibigan pero hindi namin sinabi na may nagaganap ng inuman doon. Umuo na lang kami sa lahat ng sinasabi ng mga taga-barangay at dinala kami sa covered court. Pinaupo kami doon kasama ang ibang mga nahuli nilang lumabag ng curfew. Kahit na nakaupo lang ako doon at nag-uusap ang ibang tao, tahimik lang kami ni Jerome. Pati kalabog ng puso ko, malakas pa rin. Buong magdamag kaming nandoon lang at lumilinga-linga kung nasundan ba kami ng babae pero wala na siya at hindi na nagpakita ulit. Sinundo ako ni Papa nung umaga na. Napagalitan din si Jerome ng sinundo ng dad at mom niya.
Online na lang naming napag-usapan ni Jerome ang nangyari at napagkasunduan na white lady ang nakita namin. Sinabi naman ni Lyle na walang nababalitang white lady sa kanila at sayang daw dahil nag-enjoy sila sa mini house party na nangyari. Nakakahiyaman pero wala akong ibang naramdaman kundi ginhawa. Dahil kahit hindi ako nakasama sa inuman sa bahay ni Lyle, kahit hindi ko nakita si Gelay, nakaligtas naman kami ni Jerome. Panahon ng kasagsagan ng COVID, noong mga panahong halos lahat ng tao ay takot lumabas, takot huminga, takot makasalamuha. Ako si Kath. Simpleng estudyante lamang na gaya ng iba ay nakulong sa loob ng bahay. Habang ako ay nalulunod sa inip at walang magawa, kabaliktaran naman ang buhay ng kuya kong si Vern. Isa siyang merchandiser at bagger sa isang grocery na malapit sa amin. Sa mga unang buwan ng lockdown, itinuturing ng mga bayani ang tulad niya dahil kahit nakakatakot ang sitwasyon, ay tuloy pa rin sila sa trabaho para may makain ang tao. May mga lumalabas pa nga noon na post sa social media na nagpaparangal sa kanila. Pero hindi nagtagal, ang paghanga ay napalitan ng pag-iwas. Nagsimula ang pangungutya. May mga kapitbahay na umiiwas sa kanya. Mas lalo pa akong natakot nang isang araw ay marinig kong nagpositibo siya sa COVID. Sa kabila ng lahat ng ingat niya, hindi pa rin siya nakaligtas. Dinala siya sa isang isolation center at naiwan kami ni Mama, Papa at isa ko pang kapatid na nag-aalala. Para na rin sa kaligtasan namin at ng mga kapitbahay, sinabi ng barangay na kailangan din naming magpa-test. Isang basketball court ang ginawa nilang testing center. May mga upuan sa gilid, mga plastic barrier, at pila ng mga taong parang lahat may halong kaba at pag-asa sa kanilang mga mata. Sa tabi ng court, naroon ang isang maliit at lumang eskwelahan na pansamantala ring ginagamit. Doon kinukuha ang test matapos mag-fill out ng form sa court. Magkahalong kaba at pagkainip ang nararamdaman ko habang nakapila. Hindi ako kinakabahan para sa sarili ko, kundi para kina Mama at Papa. Bata pa ako, malakas ang katawan ko, bihira akong magkasakit. Pero sila, alam kong mas delikado. Hawak ko ang ballpen at form habang pinagmamasdan ang paligid. Lahat ng tao naka-face mask, ang iba may face shield pa. Ang mga nurse at staff ay balot sa PPE, kaya't halos hindi mo na makilala ang mukha. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang babaeng nurse akong napansin. Naka-uniform siya ng puti, dala ang clipboard, pero walang suot na face mask. Parang natural lang iyon sa kanya at nakangiti pa siya habang naglalakad. Gusto ko sanang itanong kung bakit ganoon, pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Nang tawagin ang number ko, lumapit ako at laking gulat ko nang ang babaeng nurse na iyon ang lumapit sa akin. Tumango siya at sumenyas na sumunod ako. Tahimik lang ako habang naglalakad sa likuran niya. Sa halip na dalhin ako sa gilid ng court o sa tent na nakatayo, nagtuloy kami papunta sa eskwelahan. Umakyat siya ng hagdan papunta sa second floor. Sumunod lang ako, iniisip na baka doon din ginagawa ang test para hindi magkagulo. Pumasok kami sa isang classroom. Walang tao roon kundi kami. Tumayo siya sa unahan, inilapag ang clipboard at saka lumabas ng pintuan na para bang may kukunin lang. Inisip ko na siguro'y kukunin niya ang testing kit. Kaya umupo ako at naghintay. Una, kalmado pa ako. Tiningnan ko ang mga lumang mesa at upuan, ang alikabok
na tila hindi nalinis simula ng mag-lockdown. May amoy na parang pinaghalong kahoy at lumang pintura. Lumipas ang ilang minuto, pero hindi bumabalik ang nurse. Tumingin ako sa bintana, tanaw ang court kung saan may pila pa ring mga tao. Nagtagal pa hanggang sa nagsimulang sumiksik sa dibdib ko ang kaba. Parang hindi tama. Tumayo ako at lumabas ng classroom, bumaba ng hagdan at nagtungo muli sa court. Pagdating ko roon, napansin kong may commotion. May ilang nurse na naghahanap, may isang staff na sumisilip sa paligid at nandoon sina mama at papa na halatang balisa. Nang makita nila ako, agad nila akong sinugod at tinanong kung saan ako napunta. Gulat na gulat ako sa mga tanong nila dahil ang alam ko, kasama ko ang nurse kanina. Ipinaliwanag ko na may babaeng nurse na walang suot na face mask na nag-aya sa akin. Sumama ako sa kanya at dinala niya ako sa second floor ng eskwelahan. Doon niya ako iniwan at sinabi kong matagal ko siyang hinintay pero hindi na bumalik. Pagkatapos noon ay ako na mismo ang bumaba. Nagtinginan ang mga nurse at staff. May nagsabi na walang nurse sa kanila ang walang suot na face mask. Isa pa, hindi nila ginagamit ang second floor ng eskwelahan dahil off-limits daw iyon. Doon lang sila sa first floor gumagawa ng test o kaya sa tent. May isa pang nurse na nagsabi na kinilabutan siya dahil sa dami na raw ng naririnig niyang kwento tungkol sa lugar na iyon. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ang inakala kong totoong nurse ay wala palang ganoon. Kung ganoon, sino ang sinundan ko? Ang itsura niya kasi ay parang normal na tao lang, hindi nakakatakot, walang kakaibang aura. Hindi ako kinilabutan noong una. Pero ngayong nalaman kong wala silang ganoong kasama, doon na ako nanginig. Mula noon, inilipat ang testing area mas malapit sa court. Naglagay sila ng tent at doon na ginagawa ang test para wala nang mapadpad pa sa eskwelahan. Tinest kami at salamat na lang dahil lahat kami ay lumabas na negative. Pero kahit tapos na ang lahat at wala nang nangyaring kakaiba, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang iyon. Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusanglagimofficial@gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.